Hello guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. So today's video, i-share ko sa inyo guys yung aking experience noon. So sana makapulutan nyo ng aral at sana gawin natin. Hi! So, ayun. Continuation tayo sa ating video. Ayan. So, share ko sa inyo guys kung ano ba yung dahilan kung bakit ako maaga nagkaroon ng relationship. Ayan. So, doon sa province sa previous ko na senior na yung buhay sa probinsya ay napaka iba compare sa Maynila, compare sa city, and wala doong mga tinuturo. Kumbaga ngayon, kung ibabalik ko siya, compare ko ngayon kasi napaka easy lang yung access sa mga seminars, sa mga Google, YouTube, lahat guys, marami ka nang matutunan. So, na-realize ko noon, bakit noon ang mga kabataan ay maaga nagkakarelasyon, maaga nabuntis, maaga nag-asawa, nakapagtapos ng pag-aaral dahil yun sa kinalakhang pamilya o kinalakhang sa paligid nila. Kung hindi masyado naturuan or na-expose na makipag-communicate o mag-open up sa mga bagay-bagay. So, noon parang sinasabi mo na, it's time na mag-asawa ako kasi parang wala naman ang solusyon ang buhay. Kumbaga, yun na lang yung pinaka-direction na pupuntahan mo kasi nga para makaahon ka sa hirap. So, ako noon, dahil nga mahigpit yung papa ko at yung ayaw ko guys na ugali, yung sinisigawan ako na yung talagang minumura. So, pero napatawad ko naman na mga ganyang mga bagay. So, nandito na tayo sa 2025, dapat na mag-move on. At yan, sinagot naman ni Lord yung lahat ng mga prayers natin. Prayers ko pala. At alam ko sinagot din ni Lord yung mga prayers ninyo dahil marami naman tayong mga faith goals. So, kailangan maging faithful lang tayo kasi nandiyan lang yan lagi si God tumutulong sa akin o sa atin lahat. So, gusto ko i-share yung mga na-experience ko kasi kung paano ako lumaban at paano ako naging matibay at paano ko yun ginawang inspirasyon. Yan, sabi yun, galit lang si ate o papaliwanag. Yan. So, bakit noon, at ilagay ko na rin sa sarili ko na kasi kanya-kanya tayong yung how to respond sa mga nararanasan natin. Siguro ako dahil panganay ako and then naranasan ko yung karga ng mabibigat na mga mangahoy, mag-igib ng tubig, mag-arawan sa palayan, alas 6 pa lang, 'di ba, sa batang edad mo, alas 6, siyempre dapat tulog ka pa yan, o alas 7 tulog ka pa yan eh. Ngayon nga mga bata alas 11 tulog pa. Di ba? Tapos pagising kakain na lang. Ngayon noon kasi hindi eh. Kahit masakit yung katawan mo na parang ayaw mong bumangon, pilitin mo kasi nga ayan, papagalitan ka na kailangan bumangon kasi kailangan magtrabaho ka. Mayroon kang tatapusin na pakyaw, yung ganun yan eh, pakyaw, yung may malawak na tubuhan na pakyaw yun. Kumbaga nakuhanan na yun ng bigas na kinain na nga eh. Ginatrabaho pa lang, kinain na nga, ubos na nga eh, hindi pa tapos yung trabaho, yung ganun ang buhay sa probinsya. And then, kahit pagod ka na, kahit sa tanghali, di ba, mga bata ngayon, natutulog talaga, lalo na yung anak ko, din-encourage ko talaga yan, matulog sa tanghali. At yun talaga yung pinaka-routine niya, matutulog ng tanghali. Hindi pwedeng hindi matulog ng tanghali yan. Pag yung pasok niya ay umaga, tapos pag uwi yan, kakain na niya, matutulog na yan kasi yun talaga yung routine niya. Pag panghapon naman siya, kailangan late siya magising kasi hapon yung pasok niya. Talagang may oras siya sa tulog.
Kasi importante sa kanya ang tulog at alam ko importante sa mga bata ang tulog. Kaya iba-iba yung experience natin. Kung kayo man ay nasa buhay na yung sagana kayo sa pagkain, siguro hindi nyo man naranasan yung naranasan namin na mahihirap. Kasi kami, pipilitin talaga namin na magising ng maaga kasi magtatrabaho sa bukid. And then, pag nag-aral naman kami o pumunta kami ng school, pag uwi ng bahay, 5 p.m. Kasi sa probinsya guys, whole day ang pasok. Magmamadali na kami yan, uuwi at magbihis. Tapos diretso na kami yan sa maisan o sa damuhan, magdamo ng mga, kasi meron kami mga tanim-tanim na mga mais, mga puting kahoy. Ganun yung parang, yun na yung pinaka namin pag galing sa eskwelahan, yun, gagawin mo yun, magdadamo ka dyan, tapos ang daming lamok, ang daming mga, alam mo yung nangangagat na mga insekto dyan siyempre hapon na yun yung ganun. So, naranasan namin yan, naranasan ko yan. So, maswerte yung mga nakakabata kong kapatid din na naranasan yan. And then, dahil sa hirap ng buhay, siguro na ano ako, yung napagod. Tapos, nung high school ako, hindi ko naman tayo na-enjoy. Na-enjoy ko naman yung nagpipikchaw, yung nag-Chinese garter, nasan ko naman yun. And then, yung mga tiko, yung laro dati, yung tumbang, yung lata na inanon siya nila, naranasan ko naman yun. And then, nung high school ako, yun doon na nagsimula yung parang, yun na nga sinasabi na siguro high school life, doon maranasan lahat. So parang mayroon na nang liligaw-ligaw sa akin. Pero guys, sa school guys, wala talaga nang liligaw sa akin kasi ang pangit ko. Hindi, ang taba ko kasi, tapos pandak pa ako. Tapos, basta hindi ako attractive sa lalaki kasi nga, masungit din ako noon. So hanggang ngayon naman masungit. Pero nung time na yun, parang kasama ko kasi yun sa church. Yun yung una-una kong boyfriend. Parang yun. Hindi naman siya boyfriend. Parang crush lang siguro. Tapos napadala ng sulat. Pero hindi naman kami nagkatuloyan. Parang isang buwan. Parang ganun lang. And then, pangalawa. Pero hindi seryoso guys. Na tulad ngayon. Na talagang, di ba, ngayon, pag mag-boyfriend, talagang nag-ano na yung mga bata ngayon. Diba? Alam nyo na yun, hindi ko na ibanggit dito. Tapos, yung pangalawa kong boyfriend, yun na yung talaga na pumunta na talaga sa bahay. Yun, yung parang. Kaya binaranasan ko naman yun doon sa probinsya, yung parang hinaharana ka, yung pupunta doon, nagigitara, kumakanta-kanta, kunwari, kanta-kanta yung palang naharana na kasi na-target ka na pala. Yung gano'n sa probinsya kasi, experience ko naman yun, masaya naman talaga yung gano'n. Yung parang may binata na pupunta sa inyo, tapos dadala ng gitara, kakanta-kanta doon, parang suyo, anong tawag? Yung harana yun noon yung term na yun, pero hindi naman siya klaro na manliligaw. Huli mo na lang pala malaman manligaw na siya yung ganon. Tapos, siguro, third year na ako noon yun doon ako nakapag-boyfriend talaga na parang pumupunta na talaga sa bahay. And then, dahil nga, sabi kong kwento, dahil nga, syempre bata ka lang at wala akong alam ang pangarap ko lang naman noon kung makapag-asawa ako ay meron akong pagawa kami ng sarili naming buhay, yung pamilya na mix na yung pamilya na maglilingkod sa Diyos. Yun lang naman ang hiling ko at sabi ko gagawin ko yung lahat para mapabuti naman yung pamilya ko kung mag-asawa na ako. Ayan, so yun, maraming nangyari, maraming pangyayari sa buhay ko nung high school na hindi maganda. So, naranasan ko rin yung nag-rebelde talaga as in na umiinom na ng alak, kasi hindi ko na ma-express yung feeling ko. Yung feeling, yung naramdaman mo ba na lagi na lang sigawan sa bahay. Christian kami guys, pero yun na nga, i-compare ko ngayon ang buhay noon at ngayon. Yung buhay niya sasabi nilang Christian, ibang-iba. And then, yun ang sasabi ko na nagko-question ako na Christian family naman kami, bakit ganun? Bakit mura? Ang dami kong mura naririnig, tapos minumura kami na sa bahay na tapos parang alam mo yun, na-realize ko lang pala noon guys. Ngayon na-realize ko lang na kaya pala magulo ang buhay
kaya pala nagsisigawan, kaya pala nag-aaway, kaya pala nagmumurahan, hindi masaya ang pamilya dahil walang pera. Ngayon ko na-realize. Totoo yan guys, aminin nyo man o hindi. Try nyo, na wala kayong pera, wala kayong makain. Pagod na pagod kayo sa katrabaho, tapos wala kayo ng makain, wala kayong pambili ng pagkain, kung ano ang, yun. Kaya sabi ko, ang ganito pala yung pinaka-root, bakit magulo ang buhay namin, kahit may Christ kami o Christian kami. Known as Christian, pero parang hindi ko na-experience na, parang, sige, mag-pray tayo kasi wala tayong bigas. Ay, sige, mag-pray tayo. Pray lang tayo. Hindi ko naranasan yun. Parang ang nakagisnan ko na lang na, oo nga, Christian. Pero, sigawan sa bahay, murahan. Tapos, nung time na yun na may boyfriend ako, lalong gumulo ang mundo. Ayan, kasi yung papa ko nga, gusto na niya agad pag mag-boyfriend, mag-asawa. Ayan, so yun guys. Na-realize ko ngayon na pag wala palang pera, magulo talaga ang buhay. And then, pag kayo na parents o ikaw na parents, hindi mo alam paano dadalhin yung mga anak mo, magkagulo talaga yung magiging buhay nila someday. Kasi sa mga inatinan ko ng mga parenting, tayo pala ng mga parents, responsible natin o responsibility natin yung mga anak natin turuan ano ang gagawin. Noon kasi guys, sinasabi lang sa amin na huwag na kayo mag-aral kasi mag-asawa din naman kayo. Yung ganon. Tapos, huwag na kayo mag-aral kasi yung palabaw nga, lumaki nga, marunong naman. Yung ganon. Yung mindset ba noon na napakalayo compare ngayon. So, talagang sinabi ko sa sarili ko, kung mag-asawa man ako, talagang ibahin ko yung kung ano yung nakita ko, ibahin ko, puputulin ko. And then, sabi ko, nailagay sa isip ko na, kung mag-anak man ako someday, hindi ko ipaparanas yung naranasan ko noon. Yung, kailangan yung na-realize ko ngayong 2025 o nung talagang fully naintindihan ko na yung buhay Kristiyano. Hindi pala ganun ang buhay eh. Dapat pala pag parents ka, marunong ka mag-guide sa mga anak mo. Marunong ka ng emosyon, yung ilabas mo yung emosyon mo, yung love mo, hindi lang yun na hindi mo sasabihin, sinasabi, hindi lang yun na pinapakita, kundi sinasabi, yung gano'n, ano ba yung gulo ko? Kumbaga yung language of love ba, na paano ba? Love mo nga, pero hindi mo naman makita sa action, yung gano'n. So, ang dami-daming tinuro si God sa akin na napaka-applicable sa buhay ko. Mayroon na ako sariling pamilya, may sarili akong anak, paano i-lead. Yung pinaka-purpose talaga natin kasi kaya binigyan tayo ng ganyang mga responsibilidad kasi responsibilidad natin sila na una-una pakainin, bigyan ng magandang buhay. Hindi naman perfect na buhay, pero responsibility natin na turuan sila makakilala sa Panginoon. Yun talaga yung pinaka-purpose. So, ang aking vlog na to ay sinishare ko para tayong mga nanay o mga parents, we must learn. Tayo muna ang mag-learn bago natin turuan yung mga anak natin o bago tayo magiging parents. Sabi nga sa nabasa ko na libro, train your child before 20 years. So it means tayo muna yung iti-train natin yung sarili natin. Punuin natin ng kaalaman yung sarili natin para ma-impart natin sa magiging anak natin o magiging pamilya natin o magiging asawa natin o yung ibang training na nagisna natin na mali pala yung mga kanunuan natin na sinasabi na dapat ganito, dapat pag mag-boyfriend na mag-asawa na agad. So iba kasi yung turo sa Bible, kaya thankful ako sa Panginoon na maraming tinuro si Lord sa akin sa mga nagdaang mga taon. Ayan, so yun lang guys ang ma-share ko for today at thank you sa mga patuloy na nanonood. Kung may isa lang dyan, dalawa na nanonood sa akin, patuloy ako mag-vlog dahil way ko to guys para ma-share ko yung experience ko. Naka-encourage din ako ng iba, ng mga nanay na huwag tayo mawala ng pag-asa kung
kung sa ngayon nasa gitna ka ng pagsubok, kapit lang kay God. Dati ang panahon, hindi yan allow ni God na wala siyang purpose. May purpose talaga yun sa akin. Yun lang guys. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!